Hello everyone, good day, and we are the Group 2. Welcome to this documentary video where we highlight the upland farming. But first, let us know what is upland farming. Upland farmers refers to agricultural practices conducted on elevated or hilly terrain rather than lowland areas. If often involve tracing, contour, flowing, and other techniques to manage soil erosion and water runoff. The upland farming communities in the Philippines are among the vulnerable sector for climate change impact. Their agricultural production is generally rain-fed and their farms are in marginal upland areas, steep slopes, prone to soil. Upland is a good important to agriculture. Many crops are suitable only to upland farming since they require good drainage or tidal fertilizer. Then plants are a good example of a crops, which is good or south-facing, steep hills, slope, offering very enough room for the plants and their farmer together. Major upland crops are maize, bean, soya, and cassava during the rainy season. Wheat, oat, potato, and vegetable in any dry season. And that is the upland farming, and the upland farming also in the Philippines. And now, let's move on to the documentary and interview part, where our team goes to Sitio Colasisi, Barangay Bagong Sirang, Sipocot, Camarines Sur, where we interview Tatay Leonito Magallanes, an upland farmer. Paano po kayo nagsimula sa pagtatanim niyo sa upland? Isang luya. Opo. Tatlo kaya ang primero pa. Dahil pa kami nakapokus dyan magtanong. At yung mga kataraid ko nagtatanong ng sinda. Duman ko naisip na ang lani para may kwarta. Dati natanong kami tayo mga sarong-sarong lang. Abangan sa kasi siguro mga 5 years na kami nagtanong. Mga 5 years na. So yung niyo po, pagka po halimbawa hindi season sa pagtatanim ng luya, ano pong alternative niyo na tinatanim or source of income na kumbaga? Pangdagdag mo yung panghanap buhay talaga. Kupras po talaga. Tapos doon po sa may upland din na sa upland na farm niyo, paano, sa po kayo kumuha ng pang-dilig or tubig, ganyan? Ang laya kayo, dahil man niya nangangaito ng tubig. Hindi naman po. Kung sa umaiyo. Ano pong teknik ang ginagamit niyo para sa pagtatanim para mabuhay yung pantanim niyo? Yung mga teknik po, na kung anong inalagay yung abono, mga ganyan, may mga ginagamit po ba kayo? Nagagamit kami ng gamit niya talaga, yung chicken manure. Chicken manure lang po. Ano naman po itong mga tools po na ginagamit ninyo sa pagtatanim po? Dati kanto, arado ang
matanong na kaya kami, dilim, yung linya ni sarado. Ito pa lang, tig-adalan mo. Mas maluya pa lang ang kuyang ganto. Kaya ngunyan, ang inibumi na, ganyan na tao. May na advisement sa kuya na dahil may naililin niya sa arado. Ito kaya pag ipiglin niya sa arado, ang nangyayari kang laya dahil nadara ko lang marami. Pero kung ang tanong itong bubudak-budak ko na lang ano yan, sundan kaya perno nangangahulugan ang laya kaya ang gapang kaya sa ibabaw. Pag ararong pa lang dahil na may sindahan Pag nasa ilalim po napipiit yung paglaki ng baga. na antala ang pagdakulan. Tapos itong chicken manure, ito na ang bilang nagtatapang sa inyo para magdarakulan. Bibigyan ng nutrients na kailangan po nila. Pero nagamit ko kami ng daan niya, chemical. Ano po yung mga ano po itong mga challenges or disadvantage or mga kaulangan na encounter po ninyo doon sa pagtatanong po since bakil po or upland itong area? Ito kayang tanungan ni katong mga inot, dahil kami i-spray. Nagkakadiferensya ang kaya may ano niya, ang dinidibo ni, bago kami napatanong, ini-spray mo ng itong tanong ng chemical. Pagka-spray mo ng chemical, ini naman ang pantanong ni, pinababad din naman yan sa laso. Ano pong advantage ng upland farming? Pagkakaiba. Ano pong nilamang ng upland farming sa flat na area? Ano pong bakit po naging mas maganda yung upland farming? Ang na korbaran ni kayo duman sa taang laya kaya talagang upland talagang luya po. Pero sa ipikumpara mo sa kupras tapos ang tanamin namin ng laya mas may kwarta talaga ang laya isa kupras. Kumbaga po, kaya po kayo nag-upland kasi po mas mabilis na lumaki yung mga luya na pananim niyo. Ganun po. Saka ang tawag kami na harvest na nabibigla niya ang kwarta. Baka aron sa kupra na alas 2 bulan bago kami na isa laya naman ang sarang bisis pero nakakabila kami kwarta. Mas nakula. Katong nag-100 nasa pool niya nakabinta kami kanitong mga 5 tons 5 tonelada kaya nakakwarta kami kanito. Gaano po kalaki yung yung farm nyo ng luya doon? Mga ilang hectares po yun sa mga kabangaman lang yun. Mga kalahating hectare yan. Pag sarong hektarya, kaya ang kulang niya ang pantabo na palapa ng May po yun, may parang tinatabunan niya ang alina. Nilalagyan po ng Pag wala kaya ng palapa ng nyug, nasisira. madamo. Dinadamo. Kaya nagastos kami dyan pag hanggang makatanong kami nagastos kami mga 30,000. Yung pagtraktura, pagtatanim, pagtabo ng anak. May po ba kayo? Last question na po. May plano pa po ba kayong iba para sa farm nyo? Halimbawa, like for example, gusto niyo po bang pa-expand yung farm nyo? Or nakapokus na po kayo dun? Pero ang niyang kaya talagang nakakasirang bayar ng ano yan sa mga kung gusto nyo yan, mas dadagdagan nyo pagkakang ng masarap. Ang bayan mo kaya hindi, taga-ibang lugar, na hindi na sa mga. Dahil kami kaya nabibisto na iwas tagatatang ng gano'n. Ang nakaaging nga ang hagad sa kuya, mga kuya, dumirong karga nila, mga tulong nila. Yung mga taon na gusto ko lang. Nakagatan kami lang mga 2,000 kilos. Baka nga niya sa sunod na taon, dagdagan niya. May karagdagan po ang question tayo.
Ano po ang naitabang kang upland or kang farming po sa Indo, sa pamilya po nindo in general? Ang natatabang kaya sa muya kang ano, kang pagtatanong sa pagpaparmin niya. Naitabang niya kaya ay, pero dumang kami kaya nagkuhan niya. Ang mga aking lupos na katapos talaga. Sa pagtatanong nila ng mga may sa kopra, tapos may umamang kaming kaliti. Gabos siya ako na sa muya, tatigod kami ko yan, may kambingan kami, may baka kami, mga lang. Sa dati kaya ko yan ako kadwa, chairman ako ng agriculture sa Bukot, sige ang training mo, sige ang seminar mo, kaya doon man ako nakabunod. Ang tao pala, dapat pala, makulang saro ang pupukusan mo. Dapat dapat talaga yung source income. Kaya nagpa-espira kami kadto. Anong na ating misis. Tapos siya nakatapos. Nag-graduate ng si Bishop Pili. Ninanyanit na sa Australia na. Animal science po ako. Aking mo, malakas naman yung guys. Or ibabus mo ba nila? Malakas naman. Malakas naman yun. Malakas naman yun. So, yun lang po, tatay. So, yun lang naman po tatanong namin kasi i-edit po namin yan. Bali, ang gagawin po natin kasi, i-videoan po natin yung taniman nyo. Tapos ay, titignan po natin yung ano. May mga nakatanim pa naman po ba din? Wala taniman namin, ilalim ng inugan. May mga nakatanim pa po doon ngayon o wala pa po? Wala pa na. Mag-ano pa lang. Bago ka. Pag nataniman ng luya, nataniman sa ilalim ng mga kahit ano, mga prutas. Target namin doon. Intercropping. Ini patay, hapot lang. Ay ano po, kumbaga, ano lang po. Ano pong, masasabi nindo or message po nindo para sa mga kabataan po ganyan na itong gusto pong mag-take ng agriculture. Kaya siguro hindi sa barangay ni nakulaw na tig-invite ni talaga, tiga-encourage niya ang mga kuya, ang mga kabataan na ang agriculture pala. Kadakon talaga ang mga benepisyo na kukuha. Pag di ka kaya nakatapos ng agriculture, trabaho ang maghahanap sa iyo. Itong haki ko, iba ang istorya kaya, itong mato ako kaya nasa Manila, nasa DIR. Ang gustong sabihin niya, siya mapa-eskwela siya. Ano yan? Siya na lang mapa-eskwela sa Manila. Papakuan niya nga, siman. Ang nangyari, pigparambin si ko itong haki ko na ako na mag-adat ka lang ng agriculture. Ang agriculture na ako, mayo yan yung pili, mayo yung kumbagang makuyang ka, exam ka, board exam, mayo. Kanya ko, sa langkaw, mayo ng pili. Mas baba ka, dara ka dyan. Kaya, napiritan ko itong akit ko. Nagklase sa pili. Yan ang ano. Pero bako may siya matalino, maalo yung mga siya. Matyaga lang talaga. Malibasa, talagang gusto ko man siyang makaklase din. Talagang sinuportahan ko. Talagang dinapang nito. At nung nakatapos siya, bago siya mag-graduate, kinuha na siya kang bounty sa Tarlac. Bago mag-graduate, tulong bulan, dinipigyanan na siya sa Pilipig interview. Sa pulo sindang pig-interview. Dua lang sindang pinawalat. Pagkatapos pag-interview, pinawalat. Inapot itong ate ko kung kaya na magkapot yung tao. Sabi ka itong ate ko, susubukan siya. Iyo, pagkako yan. Siguro nahiling-hiling mo na. May kakayanan man. Sigpakuan na sa kan mga requirements. Nakagraduate ang timado. Yan sa bounty. Kaya duman na siya nagpuna. Nakaray-ray man. Siguro 5 taon. Nag-apply na siya sa Australia.
balibo nila lang. Papahukay ko na mga araw ko na. Basta mahukay lang araw pala. No? Mababaw lang po. Mababaw lang. Kaya bali, abali sa pagkilang. Ang kumbinsi ng lahat. Ang ito mga isang araw na ito. Yan ang pag-asipan. Tawa na kung ano pwede. Kaya dapat may natatay sa pagkilang. Mababaw lang. Basta matabunan lang. Mas dakol po si, kumbaga mas nag-ano po si, nag-ano po lang. Ang pagminsan ng Pagka po kasi, kumbaga parang pag malalim po, dusokan lupa, ano po. Hirap pong bumuka yung luya. pag anong magandang tubo ng luya, kalahati ng luya. Isa po. Talagang